Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, guys. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. Pero okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. So, let's start. This is for the sign of water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Para sa mga gusto mag-contact mo personal reading, Madam P ha, search mo na lang yun sa Facebook, Madam Space P, as in princess, and then space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search. So what do we have here for the sign of water sign? Main energy mo, the lovers, at saka the ten of pentacles. Gusto ko to kasi if you are with a partner or may karelasyon ka or may kakonect ka, nakikita natin yung finances ng partner mo or ng person mo na nag-grow, money is coming, parating, tuloy-tuloy yan. With the King of Wands, especially kung may mga business dito with the King of Wands, or may partnership sa business, like some kind of partnership. Malaki na itutulong ng partnership na ito sa kanya or sa inyo. Kasi nakikita natin na mas nag-grow, mas dumadami yung dating ng pera dito, lalo na with the Ten of Pentacles, which is a good thing. Yeah. Anyway, lalo na with the Four of Wands, nakita tayo ng mas stable. This is stability, this is money, this is growth sa inyong dalawa. Pwedeng yung partnership ninyo is, yung pagtutulungan ninyo is makatulong para mas magkaroon ng growth sa bawat isa sa inyo, or sa partner mo mismo, malaking maitutulong mo sa kanya. Okay? Malaking pagbabago yun nakikita natin. So, yung personal connect mo, sino to? Person na kakonect mo. For the sign of water sign. Okay, yung person na kakonect mo, you do have your the Two of Pentacles. And the Sun. Nakakita tayo ng marami ang maaaliw or matutuwa sa kanya. Like, maybe may mga achievements, accomplishment, and your person might be mapunta sa spotlight, some kind of rewards ang makuha nitong person na to. Growth, no? And nakita tayo dito ng may mga mararating talaga siya sa buhay eh. Especially magkakaroon tayo ng pagbabago ng taon. So, nandun yung pagbabago ng mas more on magiging mas maganda yung kahihinatnan ng mga ginagawa ng person na ito, kasi mas mag-i-improve yung pagtingin sa kanya ng ibang tao around this time. Okay? Yan the Wheel of Fortune. This is big change. At the bottom of the deck, anong emotions ninyo sa isa't isa? For the sign of water sign, you do have here the Nine of Pentacles. This is money. Iba sa inyo wala namang pakialam or hindi focus ang love or what. Pero I see a lot of money here. Death card is here. This is some kind of rebirth na magaganap. So, yung iba sa inyo, pag sinabi nating rebirth, pwedeng minsan nang namatay or nawala, pero mabubuhay muli. And that could be yung connection, relationship, partnership ninyo ng person ito. Queen of Wands, or yung iba may kinalaman nga sa mga naiwan or hindi na napag-focusan na business or career na parang bubuhayin or aayusin ulit ngayon. May mga ika-cut off or mawawala, pero for the better yung kaya mawawala or ika-cut off itong mga bagay na ito.
Ten of Wands, nakikita nga lang natin medyo mas madadagdagan yung responsibilidad. With the Six of Pentacles, lalo na ang person na ito, or pati ikaw, pero nakikita natin yung partnership or yung pagtutulungan ninyo with the Six of Pentacles. So, kahit magkaroon ng, pagdagdag ng trabaho or obligasyon, with the Six of Pentacles, nakikita natin yung pagtutulungan ninyo dalawa dito. So, parang okay lang yun kahit mahirap or nakakapagod, parang as long as you are doing it together, di ba? So, may partnership pagtutulungan dito. So, what will happen in the near future for the both of you? For water sign. The Four of Cups is here. King of Swords. Page of Wands. Four of Wands and the Seven of Swords. I feel like may mga messages or offer sa'yo in the near future na pwedeng pag-isipan mo or hindi ka maging sure kung ano dapat mong gawin dito. Some kind of King of Swords, mas paiiralin mo kasi dito yung utak mo rather than sa puso mo. And with the Four of Wands, nakakita tayo ng stability or improvement pagdating sa career talaga. But with the Seven of Swords, I feel like pwedeng pag-usapan ka ng iba and medyo hindi maganda yung sabihin nila. Medyo inggit kasi to. So, with the Four of Cups, hayaan mo lang itong mga taon to. Mag-focus ka na lang sa kung ano pa yung mga dadating sa buhay mo. Don't mind them. Yun yung pinaka-suggestion. And with the King of Swords, yeah. I feel like may mga gusto kang i-grab na opportunity but maaaring hindi mo pa ito mag-grab because you are, or offer na gusto mong i-accept but ando na nga, may hesitation. Anyway, basta also this suggestion for you with the King of Swords is huwag mo tignan kung anong ginagawa ng iba or kung anong tingin ng ibang tao sa'yo. Basta mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Hayaan mo sila kung ano isipin nila. Okay? Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.